Hindi alam ni Daniel kung saan niya hahanapin si Bianca hanggang sa naisipan niyang tawagan si Ricky. Mabilis niyang kinuha sa bulsa ang cellphone niya at dinayal ang numero ng kanyang assistant. Huminga siya ng malalim habang hinihintay na sagutin nito ang tawag mula sa kabilang linya. Daniel, napatawag ka. Hingal na hingal ito. Mukhang namundok na naman ito. Tumikhim siya. I need your help. What? Lumabas ka nga dyan sa lungga mo. Nasa labas ako ng bahay mo. Naiiritang ini-off niya ang tawag at mabilis na lumabas ng kotse niya at pabalyang isinara ang pinto ng sasakyan. Naaasar siya sa mga iniisip niya kung nasaan nga ba talaga si Bianca. He's massaging his temple nang mapansing nagmamadali si Ricky sa paglabas ng bahay nito. Nakaroba ito at pumaitaas ang kilay niya nang makitang may babaeng nakabuntot sa may likuran nito. Pare, it's 9:30. What are you doing here? Simula nito na mukhang naantala ang biyahe. Ninisihan niya lang ito. Sino yung kasama mo? At tinapunan ng tingin ng babaeng kasama nito. Cindy, huwag kang titingin sa mga mata niyan. Diyan ka lang sa likod ko. Anito sa babaeng nakabuntot sa likuran nito. Napatikhim na lamang siya. Sino nga naman ang hindi magkakamali sa kanya? Sa tindig at porma niyang ito, hindi imposibleng makuha sa isang tingin lang ang mga nakakasama niya. Pero ang lalaki, nag-uwi na naman yata ng babae. Naalala tuloy niya bigla ang nangyari with him and Miranda na naging dahilan ng paglangoy sa tubig ng buong silid niya. To divert all his attention from Bianca, kailangan daw niyang may pagkakaabalahan. At sa huli ay nagkamali lamang siya dahil ang kwarto niya pang napahamak. Mabilis na humalik ang babae kay Ricky at nagpaalam na aalis na. Pailing-iling na tinapunan na lamang niya ng tingin ng assistant. Yeah, isa kang dakilang wrong timing brother. Would you like to come in? Anyaya nito sa kanya. Inirapan niya lang ang kaibigan at nagpatiunang pumasok. Sa loob ay naisipan niyang maupo sa single na sofa. Kaso napako sa ere ang pang-upo niya nang mapansin ng isang kasuotan. Ano ba naman yan? Saka itinuro ang nakita sa kaibigan. Kainis! How could you do it in the sofa? He said exaggeratedly. Naalala na naman tuloy niya ang kawawang sofa niya sa mansyon. It's none of your business. Kanya-kanya tayo ng gusto. Sabay ngiti nito sa kanya. Now let's get back to business. So what brought you here? Bianca ran away. Walang paligoy-ligoy na tura ni Daniel. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Ricky. I'm sorry pare, di ka man lang ata nakaisa dun. Mabilis niyang naagaw ang nameplate nito sa desk ng kaharap para sana maibato rito. Pero mabilis nitong nahawakan ng bagay na yon. Nasa library sila ngayon upang makapag-usap ng maayos. Sorry, di na kita aasarin. Paano kasi, bakit hindi pinarehistro? Naaasar na binalingan niya ang assistant. It's not my idea either. Tura niya. Napapailing na sumang-ayon na lang sa kanyang kaibigan. Pareho naman kasi silang nalagay sa alanganin dahil kay Bianca. Pero ano ang plano mo ngayon? Diretsang tanong ng kaibigan sa kanya. Pairap na pinagkurus niya ang mga braso. That's why I'm here. I want you to find her. Laglag ang mga balikat na binalingan siya ni Ricky. Parang hindi ito makapaniwala sa inasta ng kaibigan, ang nangungunang kliyente niya sa buong karera niya bilang hukom. Parang gustong manggigil ni Ricky sa kaharap. Maraming beses na nitong ginagawa sa kanya. Pero sadyang mahaba lang talaga ang pasensya niya. Kaya hindi niya magawa-gawang mag-asawa dahil gusto niyang makitang stable at successful sa buhay may asawa si Daniel. Matanda siya ng 5 taon dito. Kahit wala na sa kalendaryo ang edad niya, ay marami pa rin naman siyang babaeng napapaibig. Age is just a number, ika nga. Simula nang magkakilala sila ni Daniel, he took all the responsibility bilang mabuting abogado nito at bilang parang nakatatanda na rin kapatid nito. Napahinga na lang siya ng malalim at sinimulang idayal ang mga numerong alam para malocate si Bianca. Si Bianca na minamahal nito pero tinatago ang totoong nararamdaman. Si Bianca na alam niyang delikado sa kaibigan niya dahil sa kabila ng yumi at ganda nito, alam niya sa sariling may daladala itong tinik na maaaring makasama sa kaibigan. Pang-5 buntong hininga na ata iyon ni Bianca. Parang gustong-gusto na niyang magwala sa pagkaasar. Nasa punto na kasi siya ng kalayaan mula sa matinding paghihimagsik kay Daniel. Napurnada lang dahil sa pagdating ni Grandma kanina. Hindi niya maintindihan kung sinasadya lang ba ng pagkakataon o
Or sadyang malas lang talaga siya? Napapailing na lang siya sa sobrang dismaya habang iginigisa ang bawang. Ilang sandali ay sunod niyang isinalang ang sibuyas. Sinabay na rin niya ang karne ng manok, tuyo, suka, asin, paminta, dahon ng laurel at kaunting asukal. Nasa tingin niya ay ang masasabing pinakatago-tago niyang sekreto sa pagluluto ng adobo niya. Kasalukuyan siyang nagluluto ng paborito di umano ni Grandma, ang chicken adobo. Matagal na raw kasi itong hindi nakakatikim ng ibang lutong adobo. Alam niyo po Ma'am Bianca, isa na siguro ang gawang adobo ng Medrano ang pinakamasarap sa lahat ng adobo na natikman ko. Napataas naman ang kilay niya kay Lindy. Magiliw itong nanonood sa paghahalo niya ng mga ricado sa special chicken adobo niya. Hindi naman sa pagmamayabang, pero masarap din naman ang adobong gagawin niya. Kahit noon sa pamamahay nila, nagagawa niyang humingi ng kahit ano sa kanyang ama, kapalit ng paboritong lutong adobo niya. Tumikim siya. Lindy, sa palagay ko, magbabago lahat ng yan kapag natikman mo ang adobo ko. May pagmamayabang na sambit ni Bianca, saka ngumisi sa kaharap. Napahinga siya ng malalim ng maamoy ang aroma ng nilulutong adobo. Oo nga Ma'am Bianca, ang bango, nakakagutom. At humimas pa ito sa bandang sikmura. Napapangiti na lang siya sa naging reaksyon ng babae. Mabilis niyang inayos ang hapagkainan. Habang abala naman si Lindy sa paghahain ng niluto niyang adobo. Ilang sandali lang ay nasa harap na niya si Grandma. Pansin niya ang paglunok nito habang hinahati ang adobong manok sa plato nito. Pigil na pigil niya ang paghinga. Napahigit siya ng mahabang hininga nang dahan-dahan itong kinain ng adobo. Matapos nitong ngumuya, ay nanlaki ang mga mata nito. Agad siyang kinabahan dahil baka nakaligtaan niyang palambuti ng karne ng manok. Napakurap siya ng 3 beses bago nakita ang malawak ng ngiti ni Grandma. Iha, ang sarap ng adobo mo! Napangiti siya ng sobra at wala sa sariling napatayo at nilapitan si Grandma upang yakapin. Dala ng excitement malamang. Napalayo naman siya kaagad dito nang marinig ang pagtikhim nito. Mabilis siyang bumalik sa sariling upuan at nagsimulang kumain. Dala lang siguro ng tuwa at excitement sa mga sinabi ng matanda. Napapailing na lang siya sa pananalakay ng kakaibang pakiramdam na yun. Matapos makapaghapunan ay hinatid pa siya mismo ni Grandma sa magsisilbing silid niya. Pinto pa lang ng kwarto ay alam na niyang mamahalin. Agad niyang pinasalamatan si Grandma at hinatid ito ng tingin sa pinakamalapit na kwarto sa palapag na yon. Mabilis niyang nabuksan ang pinto nang makaramdam siya ng mahihinang yabag mula sa likuran niya. Walang pagdadalawang isip na humarap siya sa pinanggalingan ng kaluskos. Para lang magulat siya sa pagmumukha ni Daniel. Napahinto siya sandali upang iproseso ang nakikita niya. Sisigaw na sana siya nang bigla siya nitong mahagip at takpan sa bibig. Mukhang hindi nagkamali ang isip at mga mata niya. Stop it, or I'll kiss you. Bulong nito sa isang tenga niya. Napahinto siya sa pagpupumiglas dahil sa pagbabanta nito at saka lang ito nagdesisyong bitawan siya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Nang gigigil na tanong niya, utang na loob. She immediately calmed herself. Halos marinig na niya ang puso niya sa lakas ng pintig. Naalala tuloy niyang isang mabilisang kwentuhan lang nila ni Grandma dahil mag-iisip sana siya ng paraan para makatakas. Tapos heto naman ito ngayon. Nasa harap na niya mismo si Daniel. Anong gagawin niya? Tiyak na hindi ito magpapatalo sa kanya. Umatras siya sandali dahil kilala niya ang sarili sa tuwing kaharap si Daniel. Umisang atras siya ulit at siya namang pag-isang hakbang ni Daniel. Alam niyang nasa silid na nito si Grandma, nakaharap lang ng silid niya. Pero wala roon ang utak niya, kundi na kay Daniel lang. Pinanlisikan niya ito ng mata, dala ng pagkaasar niya sa asawa. Bakit mo ako tinakasan? He asked. Kitang-kita ang pagkadismaya sa gwapo nitong mukha. She instantly rolled her eyes. Bakit hindi mo itanong sa sarili mo? She said sarcastically. Kinatagpo niya ang paningin nito. Tumiim lang ang paningin ng lalaki sa kanya. She smirked and crossed her arms on her chest. Ano, hindi ka makasagot? Bakit? Dahil ba laruan lang ang tingin mo sa akin? Dahil ba nakapalda ko? Huling-huli niya ang pagtagis ng mga bagang nito. What are you saying? Maang-maanga na sagot ni Daniel sa kanya. Pero alam niyang gets nito ang tinutukoy niya. Humugot siya ng mahabang hininga dahil sa pagkaasara
Ayaw pa atang umamin. Alam niyang binili siya nito sa amain niya. Pero ang kaalamang hindi naman pala nito pinarehistro ang kasal nila, ay dumagdag lang sa napupunong galit niya kay Daniel. Huwag kang magkakamali, Daniel Medrano. You fake the marriage. Hindi tayo totoong kasal. Bulyaw niya sa harap ng lalaki. Ramdam niya ang pagyanig ng boses niya sa buong silid. Dala ng galit at frustration niya na makawala rito. At hindi siya magugulat kung may makarinig man sa kanila. Anong fake, iha? Agad nanlaki ang mga mata niya at napatitig kay Daniel, na ngayon ay nakatunghay sa taong nasa likod niya. Parang namanhid ang buong katawan ni Bianca, lalo na nung mapag-alaman niya kung kanino galing ang boses. Napalunok siya dahil sa nararamdamang kaba at gitla dahil sa bugso ng damdamin niya. Dahan-dahan siyang humarap sa pinanggalingan ng boses. Agad naramdaman ni Bianca ang kirot mula sa mukha ni Grandma. Awang-awa siya sa matanda. Nagtatanong ang mga mata nito kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ng apo nito, lalong-lalo na ang tungkol sa narinig nito na hindi totoo ang kasal sa pagitan nila. Ano po kasi, Grandma? Magpapaliwanag sana siya, kaso hindi gumana ang utak niya. Magsisinungaling ba siya sa harap nito? No, she's not like that. Hindi niya ugaling gawing masama ang isang tao sa paningin ng iba. Isa pa, kahit anong paliwanag ang gawin niya rito, huli na dahil narinig na nito ang mga salitang binitawan niya. Sa puntong iyon ay parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Gustong-gusto na niyang tuluyang maglaho sa harapan ng matanda. She can feel something bad will going to happen. Nasa salas ng pamamahay si Bianca habang inaantay niyang matapos makapag-usap sina Daniel at Grandma. Gulat siya nang tawagin nito si Daniel sa library nito para maliwanagan di umano. Pero mahigit 1 oras na ata ang nakalilipas at hindi pa rin sila natatapos. Kinakabahan siya dahil baka kung ano-ano na ang pinagsasabi ni Daniel kay Grandma. Huminga siya ng malalim nang tawagin siya at papasukin ni Grandma sa loob ng library. Ito ang nagsisilbing opisina nito sa pamamahay. Naupo siya sa upuang nagaantay sa kanya, nakaharap ngayon kay Daniel. Amoy na niya ang pagkatalo nang dumako ang paningin niya kay Daniel, na ngayon ay prente ang pagkakaupo. Mukhang nakaisip na ito ng paraan. Asar na asar siya sa klase ng pagkakatingin nito sa kanya. Bianca, iha, alam ko na ang buong pangyayari. Ipinaliwanag na sa akin ni Daniel ang lahat. Masiglang sambit ni Grandma. Napakunot siya at nagtatakang binalingan si Daniel sa pamamagitan ng nagtatanong na mukha. Iha, naiintindihan kita, kaya kailangan natin ituwid ang pagkakamali. Pagsasalita ulit ni Grandma, natiim ang labi niya sa tinura nito. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ni Grandma. Tumikhim muna siya at binalanse ang mga pangyayari. Sa klase kasi ng pananalita ni Grandma, pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kakampi. Parang tuloy gusto niyang magtaas ng bandera dahil pareho silang kabaro ni Eva. Kaya sa malamang, siya ang papanigan ni Grandma. Nang sa gayon ay hahayaan na lang siya nito at nang sa ganon, makakalaya na siya kay Daniel. Yes! Hiyaw niya sa utak. Dahan-dahang napangiti si Bianca at masiglang tinapunan ng tingin si Grandma. Kung ganon, agad namang inabot ni Grandma ang isang palad niya at hinaplos. Hangad ko lang ang kabutihan mo, iha. Kaya sa sandaling panahon ay apo na ang turing ko sa iyo. Kaya, wika niya. Sumang-ayon ako sa iminungkahi ni Daniel sa akin na isang church wedding na magaganap 1 linggo mula ngayon. Napakurap ng 2 beses si Bianca sa narinig. Parang sa isang iglap ay sunod-sunod ang mga batong dumagan sa puso niya. Tinapunan niya ng masamang tingin si Daniel, na ngayon ay nakatitig lang at walang kaimo-emosyon ng pagmumukha. She grinned her teeth in dismay. Pakiramdam niya ay napapalibutan siya ng malaking pader na kay hirap tibagin. Inirapan niya ang lalaki dahil sa pagkaasar. Buong akala niya ay makakatakas na siya. Buong pag-iisip niya, lalaya na siya kay Daniel. Pero heto, at nagawa na naman itong baliktarin ang sitwasyon. Pero hindi siya agad-agad susuko. Kung kaya dahan-dahan siyang napatayo sa kinauupuan niya. Teka, church wedding po? She asked calmly, bago binalingan si Daniel na ngayon nga ay nakadikwatro na naman. Oh, iha, may iba ka bang gusto aside sa church wedding? Parang gustong umatras ng dila niya sa mga pinagsasabi ni Bianca. Seryoso?
Ganon ito kaatat makasal kami at magkaapo? Napahilamos na lang siya sa pagmumuka nang maalala kung gaano kadesidido ang itsura ni Grandma kanina. Wala na nga talaga siyang lusot. Kahit anong atras ang gawin niya, wala na siyang maaatrasan pa. Kahit pinanlakihan na niya ng mata si Daniel kanina, panay lang ang pananahimik nito. Kainis. She's going to be his wife at mukhang hindi na niya iyon mapipigilan pa. Dahan-dahang naglakad palabas ng mansyon si Bianca. Kakatapos lang nilang pag-usapan ng ilang importanteng detalye ng magaganap na kasal. 8:00 pa lamang ng gabi, pero napahinto siya at napatingin sa buong paligid. Agad sumalubong sa kanyang kadiliman ng buong lugar. Napahinga siya ng malalim at pinagmasdan ng anyo ng madilim na pasyo. Ang dilim-dilim! Sambit niya sa sarili. Pagkatapos ay nagangat siya ng tingin paharap sa buwan mula sa kalangitan. Pero bigo siya dahil wala atang balak magpakita ang buwan ngayong gabi. Gusto niyo po bang pailawan natin ang mga poste, Ma'am Bianca? Nagulantang siya sa pinanggalingan ng tinig. Binalingan niya si Lindy na nakamasid sa kanya. Agad siyang napailing bago ibinalik ang tingin sa labas. No, Lindy. What I mean is my future, she said, mumbling her words. Ano po yun, ma'am? May sinasabi po kayo? Tanong ni Lindy sa kanya na kinailing lang niya yon. Masyadong occupied ang utak niya ngayon. Kailangan niyang makaisip ng paraan kung paano makakatakas kay Daniel. Makatakas pa kaya si Bianca sa pagpapakasal niyang muli kay Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.